and PNP. There are signs already. There are signs. People resigning from the service. Magsa-sign off na. People na nag-iingay. Lower ranking. Men on the ground, nag-iingay. Men in their chat groups, nagsasabi, they're not in favor of this administration. They are against what this administration stands for. Anong uphold the Constitution? They are starting to question your orders, mga general. Follow the chain of command. Uphold the Constitution. Kaninong Constitution? Paano sa taong bayan? Ano tayo? Serve and protect. All power and authority emanates from the people. Yun yung kinu-question ng mga sundalo. And the moment na you are perceived kayong mga opisyal na inutil kayo, you will have a bloody confrontation because yung mga loyal sa inyo sundalo na busog din ang matitira and yung buo na organization kakala sa inyo. Nung 19 na lugar to defend, kung sakasakali na it becomes a civil war, no? So, develops into a civil war. Tapos nun may 14 tao, bala ko partition yung mga. Tapos nun, nung nasa ibaba na lahat, na nagkukintuhan na, nag-form na sa parking ng Rustans, between Rustans and Intercon. Blanco pa yun noon, parking, asphalted na parking yun. Ngayon, meron ng elevated parking yun, o underground pa yata, no? I haven't gone there ever since. Except nung nag-masters ako sa AIM. Tapos doon so nandun yung tropa. Biglang sinabi ni General Enrile, sinasabi na your officers, all your officers have agreed that you will return to barracks. So you form and then you march back to barracks. Parang ugong ang parang complain yung mga sundalo. Ano yun? Ba't di tayo na-involve? Tapos nun, sumingit si Colonel Adan. Ang hinahabol lang niya is para safe, walang hothead. Sabi niya, remove magazines. That triggered yung galit ng mga sundalo. Remove magazines. Kumbaga sa Ranger, sa instinct ng Ranger, parang ipapasok mo kami sa bitag, wala kaming mga bala, naka-remove yung magazines namin, and then bigla nyo kaming aambusin, raratratin nyo kami. Yun ang instinct ng Ranger. Kilala ko mga Ranger. So, nagdabugan. Habang nire-remove din yung mga magazine nila, yung mga bala, yung bananan type nila, nagdabugan ng barel. Dinig na dinig sa asfalto yun. Na pak, ganun, sunod-sunuran. Griping, pinakita ng sundalo, galit sila. And then, may sarhento na tumayo. May sarhento, Sergeant Major, sumigaw. I'm sorry, hindi ko na nakuha yung pangalan mo, buddy, hindi ko na nakuha yung pangalan mo. Basta sigurado ko, sarhento. Kasi panay sarhento yung, panay NCO at saka yung mga corporal, mga sundalo, nandun sa, panay mga kabady, nandun sa, sa parking. Nagdabugan. Tapos, PI, penging inumin. Penging inumin. Kung hindi na natin kasama ang mga opisyal, i-relate nyo ngayon sa present, kung hindi ninyo kasama ang mga opisyal natin magdadala, pasigaw yon at nag-agree, nagpalakpakan pa, yay, nag-cheer. Sige, tayo na lang, wala na tayong opisyal, tayo na lang, tapusin natin ang revolusyon na to. Yun ang sabi ng mga sarento. Pilipinas, makinig kayo. AFP, PNP, makinig kayo. Government, makinig kayo. Mga sundalo, mga MUP, retired, makinig kayo. At that moment, tahimik, lal. Wala. Bulaga. Nabulaga tayo. Ano yun?
Nabulaga tayo. Lahat, nabulaga. Pero sa mga kasundaluhan, masaya sila. Kasi ayaw nila sa ginagawa ng gobyerno, pero merong chain of command. Kumala sa chain of command itong Rangers, mga opisyal, sumama sila as a unit, pumasok. Tapos nun, biglang bumigay yung mga opisyal, nakipag-negotiate. Kasi ang hindi alam ng mga sundalo at that time, iniisip ng mga opisyal ninyo, no, yung mga buhay pa, yung opisyal ninyo na hindi sila natatakot, pero iniisip nila buhay ninyo. Iniisip nila mamamatay kayo. And this is not a campaign para mamatay kayong lahat. Kasi when we were negotiating, ang sinasabi namin, as we were negotiating, ang sinasabi namin at sinasabi ni General Cañeso was giving advice to Colonel Captain Lim, Captain Lim at that time, and Puruganan, you have attained your mission. You have shown to the world what the Rangers are. So you fight the war another day. Ganun ang sabi. Yun yung bilin. Yun yung sinabi ko sa kanila. First, iniisip kayo. No? Iniisip kayo. Very important yon. Kaya bumigay yung mga officers. Na-deliver na yung message ng Ranger Regiment na pagka kayo pumalpak, no? Pagka kayo pumalpak, nandyan ang Ranger Regiment, tatayo at tatayo. Kita nyo sa history, dinisband pa kayo Ranger Regiment, tapos nireactivate, and then tumayo ulit So, nung sinabi yon, nagalit nga yung mga sundalo. And then, tahimik lahat. And then, oh no, sabi ko nga, oh no, deep inside, oh no, patay. Anong mangyari dito? Magbakbakan to. Kasi, it's very dangerous to have a unit na headless. Wala yung opisyal. Sundalo ang nandoon. Hindi naman nag-PMA yung Master Sergeant, pero veterano yan sa bakbakan. Maraming alam yan. Kaming mga bagong graduate at that time, nakikinig kami sa mga NCO for you to survive. Mga bagong graduate, gano'n ha. You always listen to your NCO who are veterans of fighting, of anything. Kahit sa mga chicks nga, no? Yung sinabi yon, lal kami, walang mga, oh no, ano nangyari? Paano na yan? Tapos nihintay ko si General rin mag-comment. Wala rin masabi Na-shock. Yung buong negotiating team, shock. Wala na. Lalaban yung yung mga Ranger. They understand the mission. They understand the objective. They understand that it is a tactical advantage to stay there. Umalis ka doon, alanganin ka. It's a tactical advantage to stay in the Makati na Glorieta, 5 yata ngayon. And then hold it to the last man. Yun yung syempre, aangal yung dyan, si Ayala, magiba lahat ng building niya. Para isipin niya yung Marawi. Yung Ayala, maging Marawi. So, wala. Parang stalemate. Walang And then, I don't know what took over me. I went to the front, one step forward, boom. And then, inako ko yung yung public address system, yata yun, kundi yung mic, yung bullhorn. And then eventually, tinigil ko, boses ko na lang. Sabi ko, makinig. Lahat na nakakilala sa akin, taas ang kamay, ganon. Tapos sinabi ko na. And then, saksak niyo yung magazine. Saksak niyo yung magazine ninyo. Tuwan-tuwa yung sundalo. And I had command of the whole regiment na nandoon. From here, you will march, napakita ninyo kung gaano kadisiplinado ang Ranger Regiment. Pumasok kayo dito, isang unit kasama yung opisyal. Lalabas dito, opisyal kasama kayo. Buong unit lalabas. Sabi yung ganon. Non-negotiable yon. Saksak niyo yung magazine ninyo. Saksak.
lock and load. Lock and load. Lumapit ngayon si John Enrile. Kiking, alam mo ba yung ginagawa mo? Kasi dinidipuse nga yung tension, inaano ni Colonel Adan para wala nang bakbakan. Pero in so doing, nangyari, nagalit lalo. Kasi tinatanggal yung magasin. Warrior yung mga yan eh. So pinabalik ko, pinakasa ko. Tapos sinabi ko, marcha kayo, tactical, left, right, barrel, left, right, left, right. Nandyan yung Marines, pagka inupakan kayo, upakan nyo, authorize. Pero hindi sa inyo manggaling yung unang putok. Yun nangyari. Tapos, the rest is history. Pumatok ang Marines, ratratin nyo rin, lumaba kayo, and then PRP tayo. Dito ulit tayo sa Makati, I will lead you, sabi yung ganon. Yay! Kumanon yung mga tao, yay! O, tapos nun, makabalik sa barak, sa Makatuwid, and then, the rest is history. Fast forward tayo. Fast forward tayo. Ngayon, we are in a situation wherein naghihintayan, no? Na yung armed forces ayaw mag-commit, AFP ayaw mag-commit, apolitical. Okay, naintindihan natin yon, naintindihan natin yon. Ang problema, pagka sinabi yung AFP, PNP, hindi nyo hindi nyo mapipigil yung pag-intindi ng sundalo sa SOCMED, sa mga balita, because may utak ang mga sundalo ninyo. Marunong rin yan mag-discern. Ang problem is yung guidance. At kung yung guidance na binibigay ninyo is apolitical, follow the chain of command, we will uphold the Constitution, and then nakikita nila, PNP, nakikita nila ang pinagagawa ng mga nasa itaas ay sumangsang-ayon sa upholding the Constitution, and then nakikita nila binabastos ang Constitution, binabastos ang tama, binabastos ang justice system natin. Then they start to think, ano ba itong mga opisyal natin? Gago itong mga opisyal natin That is dangerous. Because kayo mismo, kayong nasa itaas, na nakakakuha pa kayo mag-golf kayo, hindi nyo naintindihan yung brewing tension sa ilalim, and baka mangyari itong 1989. Kami na lang ang magdadala, kami na lang ang tatayo. A headless organization is dangerous. No? It is dangerous kasi mahirap yun. Kaya kayo mga opisyal sa armed forces, lalo na yung mga nasa ilalim, yung mga junior officer, yung mga tiniente, kapitan, major, you better be ready, be there, be present, na huwag niyong pababayaan, alamin niyo sa loobin ng mga tao ninyo. You talk to the men because you're not only there to follow the chain of command. More importantly, you are there to lead the men when there are situations that they cannot understand anymore. The moment na inisip nila kung ayaw ng mga opisyal natin, gaya nung 1989 na kudeta, kung ayaw ng mga opisyal natin, kami na lang mga sarhento ang tatayo, doon kayo matakot. Because they will not follow officers anymore. AFP and PNP, there are signs already. There are signs. People resigning from the service. Magsa-sign off na. People na nag-iingay, lower ranking, men on the ground, nag-iingay. Men in their chat groups nagsasabi they're not in favor of this administration. They are against what this administration stands for. Anong uphold the Constitution? They are starting to question your orders, mga general. Follow the chain of command. Uphold the Constitution. Kaninong Constitution? Paano sa taong bayan? Ano tayo? Serve and protect. All power and authority emanates from the people. Yun yung kinu-question ng mga sundalo. And the moment na you are perceived, kayong mga opisyal, na inutil kayo, you will have a bloody confrontation because yung mga loyal sa inyo sundalo na busog din ang matitira, and yung buo na organization kakala sa inyo.
Noong 1989, yun ang iniiwasan ko. Hanggang ngayon, putragis, yan pa rin ang iniiwasan ko. Pero kung do not just follow the chain of command, you lead the men. You better be there when the men are already questioning, what are we here for? You better be there to explain to the men kung ano yung tama at mali. And you better be sure, officers of the armed forces and the PNP, as there are signs already, there are signs, nakakalas ang mga lower ranking, mahati ang armed forces. Nasaan kayo? You be there to lead the men. Huwag niyong i-abandon yung tropa. Hindi bali, i-abandon ninyo yung pamilya niyo, huwag yung tropa ninyo. No? Kasi yung tropa ninyo, may mga hawak na baril yan. Delikado tayong magbangga-bangga. Mahirap. Ayaw natin. 1989, I tried to prevent na prolong yung bakbakan. Nangyari na yung sa EDSA Aguinaldo, nagbakbakan na doon, nag-recover dito, nag-reorganize dito sa Makati, hinawakan, Makati Siege, ang tanda doon, the December 1989 bloodiest coup in our history. And I was there at the right moment, perfect moment in time. I was a lieutenant, and all I did was, oh no, ano na nangyari dito? Wala na, sila na magli-lead. No one wants to lead. No, nandun na yung mga surrender na yung mga tropa, yung mga opisyal. Nag-agree, walang problema. Iniisip ng mga opisyal yung kapakanan nila eh. Ayaw nilang mamatay yung mga bata, kayo mga ranger na mga pagi, yun yung iniisip ng mga opisyal ninyo. Hindi yung sarili nila, hindi sarili ng opisyal, mamatay na. Hindi ganun mag-isip yung mga opisyal nyo. Hindi din, nandun ako eh. No, iniisip nila, benefits ninyo, nung namatay, o nasugatan, yung walang iniisip. Lahat inisip para sa sundalo. Kaya unfair isipin na gago yung mga opisyal. Pero nung at that moment, yung sinabi nila, kami nila magli-lead, yun ang dangerous. And it might happen today in our lifetime. 40 years thereafter, baka mangyari ngayon yan. Kasi uphold the Constitution. If the soldiers believe that the Constitution, kayo mga opisyal, the Constitution you are following is a constitution of the few. Constitution of abusive officials. Constitution ng mga ng isang tao lang o ng mga bangag. At sila ang paniwala nila is yung Constitution ng taong bayan. Delikado kayo. Delikado yung sitwasyon natin. That's why